Ola from Barcelona. Naging sobrang emotional kami ng buong pamilya ko, especially today. Finally kasi madadagdagan na naman ang miyembro ng aming pamilya. Hindi talaga namin naiwasang maiyak. Excited na kami na makita ang mukha niya at malaman na okay si baby. Ilang buwan na namin itong pinaghahandaan. Hindi pa nga siya lumalabas, spoil na ang batang to. Hindi nga namin ine-expect na madadagdagan pa talaga ang apo nitong biyanan ko. To the point na ipinamigay ko na halos lahat ang mga gamit at mga damit nitong mga anak ko. May ilan pa namang natira, like yung stroller, car seat, at crib, so meron pa rin ako may papasa sa kanya. Bumili na lang ako ng ilang gamit at bibili na lang din ka ako once lumabas siya. Based on my experience, hindi naman talaga kailangan ng baby na maraming gamit. Ang bilis-bilis silang lumaki. Kung isa lang siguro yung naging anak ko, oo, manghihinayang ako sa mga nagastos ko at mga bagay na binili ko na di ko naman talaga nagamit. Pero buti na lang nabiyayaan ulit kami noon ng second baby. Kaya nasulit na rin namin ang mga gamit noong nauna. Syempre, sobrang excited kami at we all want what's best for our kids. Kahit mahal talaga bibilhin namin. Pero dapat pala talaga practical din tayo. At na-realize ko lang yan nung nabuntis na ako sa pangalawa. Ngayon, meron na akong dalawang mababait na anak kapag tulog. Isang 8 years old at isang 5 years old. Wala na talaga akong balak na magbuntis ulit. Pero kung tatanungin yung asawa kong si Chef Jama, gusto pa talaga niya ng isa. Pinag-usapan talaga namin. Para sa kanya, perfect na din daw ang dalawa. Tinanong ko siya, kung may third baby ba tayo, baby boy na ba ang gusto mo? Kahit ano daw, masaya nga naman daw kung may boy sa pamilya. Pero sure daw siya na girl pa rin kung magkakaroon pa kami ng isa. Ilang beses rin akong kinukulit ng mga anak ko. Na gusto daw talaga nila ng isa pang kapatid. Pero parang ang layo na din ang pagitan. Kaya naisip ko siguro wag na nga lang. Ang hirap din kasi talaga maging ina. Lalo na at malayo ako sa mga kapatid ko at pamilya. Kung andito lang sila, gagawa agad ako ng 5. Alam kong pwede kong ipagkatiwala sa kanilang mga anak ko sa mga araw na hindi ko kaya. Pero mag-isa lang ako dito at mag-isa lang din itong biyanan ko. At sobrang busy din palagi nitong pamilya ko. Dito sa amin napansin ko na hands-on talaga ang karamihan sa kanilang mga anak. Kung hihingi man sila ng tulong, yun ikukuha sila ng tao na tutulong sa paglilinis ng bahay. Pero pagdating sa anak, hahanap talaga sila ng oras at paraan para maibigay nila personally ang kanilang mga kailangan. Kaya importante dito na flexible ang oras ng iyong trabaho. Maganda sa Spain kapag nagkaroon ka ng baby. Napakaswerte ko na dito ako dinala ng tadhana. Meron kayong 16 months of maternity leave at ganun din si daddy. So talagang may enjoy ang halos 4 na buwan bago kayo bumalik sa trabaho. Nakatanggap rin ako noon 100 euros per month. Simula isilang mga bata hanggang sila ay mag 3 years old. Pero itong program na ito, iba-iba depende sa rehiyon. So yun na nga, iyak na iyak ako nung malaman ko na madadagdagan ng miyembro ng aming pamilya. Itong mukha naman ng asawa at biyenan ko ay hindi maipinta. Sobrang shock nila na halos di kumikibo. Hindi talaga namin ine-expect, so hindi talaga mag-sink in. Lutang na lutang ang dalawa. So ganito ang nangyari. Isang tanghali, habang kami nakaupo sa tabi ng pool at ine-enjoy ang family bonding, ay inutusan ko itong dalawang bata na kumuha ng ice cream doon sa rep sa loob ng bahay. Pagbalik nila, tunaw na. At inabot sa biyenan ko ang isang picture ng ultrasound ni baby o sonogram. Napatingin muna sa akin ang biyenan ko. Nakangang bibig. Sabay-sabing, Jaylene, ano to? Tinaas kong kilay ko. Dahil kahit ako, gulong-gulo. Sabi ko, patingin nga. Katabi ko ang asawa ko. Tinignan namin ng sabay. Sabay tanong sa akin ni Mister, babe, buntis ka? Dahil medyo slow ako, napaisip muna ako. Sabi ko, ha? Bakit di ko alam? Kailan pa? Hindi pala ako ito. Buntis pala itong hipag ko. Kinabahan ako para kasing gusto kong kutusan itong biyanan ko. Medyo natagalan bago namin na-realize na madadagdagan ng miyembro ng aming pamilya. Tawa muna kami ng tawa, sabay aktawa na sa huli. Sabi kasi nitong hipag ko at jowa niya, wala talaga silang balak magka-baby. As in sure na sila noon, wala talaga. Kaya pinamigay ko na halos lahat ang mga gamit ng mga anak ko. Sobrang saya namin at binantayan talaga namin ang bawat kilos niya nitong mga nakaraang buwan. Kaya malimit rin ako makita sa shop ng asawa ko lately para matulungan ko ang hipag ko at hindi siya mapagod ng husto. Napakasipag niya na halos nagtrabaho siya hanggang sa huling araw ng kanyang pagbubuntis. Ayaw papigil ng bruha. So ito na nga araw na pinakihintay ng buong pamilya. Ang makilala na sa wakas itong aming bagong prinsesa. Magkahalong nerbiyos, saya at lungkot. Lungkot kasi hindi namin ito na-experience sa mga kapatid ko. Marami na kaming pamangkin ni Chef Jama. Kaya lang nasa Pilipinas lahat. Hindi rin namin sila nakakausap araw-araw. Minsan naisip ko hindi ako mabuting tita. Ang dami kong pagkukulang sa kanila. Kaya tuwing uuwi ako ng Pinas, doon na lang talaga ako bumabawi. Pero alam kong kulang pa. Kasi ang pagiging tita hindi lang dahil may magbibigay sa ng regalo sa birthday o Pasko. Nagkulang ako sa emotional support. Hindi ko sila nabantayang lumaki. Gusto ko sana ako yung tita na pwede nilang takbuhan. Sa mga pamangkin kong nanonood, sisikap talaga si tita. At babawi ako sa inyo ng bongga. Andito na kami sa ospital. Sinulubong kami ng biyenan ko. Excited kami pumasok sa loob at wala pang 5 seconds ay humagulhol na kami ni Chef Jauman nyo. Sa wakas ka, kung makakaganti na kami sa hipag ko. Ibibigay namin ang lahat ng candies na gusto niya. Magpupuyat sa gabi habang nanonood ng sine. Ipapasyal siya kasama mga anak namin kahit saan nila gusto. Mamahalin, gagabayan at tuturing na
parang anak namin ni Chef Jaume. Excited na kami sa bagong role na ito. Kawawang bata kasi pareho kami ng tito niyang siraulo. Ito naman biyanan ko na kung hindi pa nakakalabas at siya ng apo niya, marami na ring plano. Excited naman kami na makilala siya ni Lola Marce. Ang mga 93 years old great-grandmother ni baby. Ang lakas-lakas pa niya. Kaya ako aabutin pa niya kung magkakaroon pa ng isa. So alam ko marami sa inyong gusto kami magkaanak ulit ni Chef Jaume. Pero sa ngayon mukhang malabo na. Pero fertile pa. Abangan nyo na lang hanggang sa susunod. Adios!